Hi Miss Fujiko, magandang umaga sa'yo. Pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pag-upload mo ng magagandang istorya na aming napapakinggan. Isa ako sa mga nakahook sa kwento mong Raya na Cargador ng Pierre. Kahit papano ay nabubuhay ang dugo ko kapag napapakinggan ko ang kwentong iyon. Kaya naman, maging ako ay naiengganyo na rin magbahagi ng aking personal na kwento at karanasan tungkol sa masasayang bagay, lalo na sa hindi pangkaraniwan. Simulan natin ang kwento sa aking personal background. Ako po si Michael o Mike sa Palayaw. Ipinanganak at lumaki sa San Fernando, Pampanga. 4 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang sabi ng mga magulang ko at mga nakakatandang kapatid na napakaswerte ko raw dahil hindi ko inabot ang panahong naghihirap pa ang pamilya. Noong magkaisip kasi ako ay maganda na ang aming bahay. May mga sasakyan na rin kami. 1 kotse at 1 van. Ang 2 ate ko naman ay parehong nasa abroad. Tapos si Kuya Joseph ay isang engineer sa Makati. Sa madaling sabi, nakakaangat na talaga kami sa buhay at hindi na problema ang pera para sa araw-araw na pangangailangan. Nagsimula ang kwento namin ng pinsan kong si Lizelle noong ako ay nasa 3rd year college na. Siya naman ay graduating pa lang noon ng 4th year high school. Christmas break noon nang mapadaan sila ng kanyang buong pamilya sa bahay namin. Siya nga pala, ang pamilya ni Lizelle ay nasa katamtamang antas rin naman. Empleyado sa munisipyo ang kanyang ama na si Tito Julio, na tiyuhin ko dahil patid iyon ni Mama. Tapos ang kanyang nanay naman na si Tita Pamela ay plain housewife, pero mahilig iyon magtanim. Sa katunayan niyan ay meron silang lupain sa may Bukarin na may tanim na kung ano-anong gulay. May matinong kubo rin sila roon na pwedeng tirahan ng isang buong pamilya. Pero ginagawa lang nila iyong bakasyonan. At ang lupaing iyon ay minana ni Tito Julio sa kanyang mga magulang. Kaya medyo malawak iyon at parang iyong sa kantang bahay kubo. Napakaraming pananim, malapit rin sa ilog kaya pwede rin doon mamingwit. Minsan na rin nga akong nakasama sa pamimingwit doon noong panahong high school pa lang ako at bumakasyon kami kina Tito Julio. Matapos noong pagdalaw noong pamilya ni Lizelle ay hindi na namin sila nakita pang muli dahil hindi na sila nakadalaw. Hanggang sa nabalitaan kong naghiwalay na raw sina Tito Julio at Tita Pamela. Parehong may kinahumalingang iba. Si Tito Julio ay lumipat na raw ng Maynila kasama ang kanyang bagong kinakasama. Si Tita Pamela naman ay doon na sa bahay nila pinatira ang bago niyang asawa. Bago ko nga pala ipagpatuloy ang kwento, ay gusto ko lang i-describe itong pinsan kong si Lizelle. Maliit lang siya na babae na nasa 5'4" lang ang tangkad. Cute, maputi at makinis ang balat, tapos ang mga labi ay may natural na pagkapula na kasing pula ng mansanas na Washington. Kahit bata pa siya ay madalas akalaing naglalagay na siya ng lipstick pero natural talaga ang pagkapula noon. Nagbana rin siya kay Tito Julio na mahilig sa mga pananim. Kaya siya raw ang madalas magtanim noong mga gulay nila roon sa kanilang bukurin. Ilang taon ang lumipas, nakagraduate na ako ng kolehiyo at natanggap ako bilang accounting officer ng isang kumpanya ng sasakyan. Kaibigan ni Papa ang may-ari kaya naman maluwag siya sa akin. Hindi ko kailangan pumasok araw-araw sa opisina.
At least, magpakita ko ng 2 araw sa opisina kada linggo ay ayos na iyon. Basta ay matatapos ko ang trabaho ko kahit sa bahay ko na iyon ginagawa. Lalo at binigyan niya rin ako ng access sa company data na pwede kong i-open sa bahay. Kaya kahit nasa bahay ako ay nagagawa ko pa rin ang responsibilidad ko sa trabaho at higit sa lahat, malaki pa ang pasweldo sa akin. Isang araw noon, nakita kong may missed call sa cellphone ko. Hindi ko iyon nasagot dahil noong araw na iyon ay nasa opisina ko. Kaya noong papauwi na ako ay tsaka ko muling tiningnan ang cellphone ko. May isang text na naroon. Hi Kuya Michael, ako po to si Lizelle, yung pinsan mo dito sa Zambales. Kuya, pasyal ka naman dito kung hindi ka busy. Sina mama at papa kasi ay nagiwalay na. Kaya umalis na ako sa bahay dahil iba nang kinakasama ni mama. At hindi ko gustong mga tingin nun sa akin. Ilang beses ko na rin siyang nahuhuli na sumisilip sa akin sa kwarto. Kaya umalis na ako sa bahay namin at dito na lang muna ako tumira sa kubo namin sa bukid. Kung magre-reply ka, wag pong gabi ha. Wala kasing kuryente ang bahay po sa bukid kaya tinitipid ko ang battery ng cellphone ko. Tanghali lang ako nag-open ng cellphone hanggang 6 p.m. After noon ay pinapatay ko na para may battery pa ako sa kinabukasan. Matapos kong basahin ang text niya ay tiningnan ko ang oras. Kaya naisip kong maaring bukas pa ang cellphone niya dahil 6 p.m. pa naman daw iyon i-off. Saglit muna akong nag-isip. Naalala kong hindi ko pa nagagamit ang aking 10 days mandatory leave sa office kaya pwede ko iyong gamitin kapag nagpunta ako kay Lizelle. Agad akong nagtipa ng reply sa kanya. Lizelle, pupunta ako dyan sa'yo bukas. 6 a.m. ako aalis rito kaya more or less darating ako yan ng tanghaling tapat. Doon na tayo magkita sa grocery sa bayan para makapamili muna tayo ng kakailanganin natin sa bahay mo. Magbabakasyon ako dyan ng 2 linggo para may kasama ka. Abangan mo ako ha. Matapos ko iyong maisend ay sumanda lang muna ako sa upuan ng aking sasakyan at nag-abang kung makakapag-reply pa ba siya. 2 minuto lang siguro ang nakalipas ay tumunog na ang cellphone ko. Sige Kuya Mike, hintayin kita sa bayan bukas. Huwag ka na magre-reply, off ka na yung cellphone ko. Bukas ko na i-on ng 11 a.m. para hindi ako malobat. Sagot niya kaya hindi na ako nag-reply pa. Naisip kong bumili ng solusyon sa problema niya sa kanyang kuryente. Afford ko naman bumili ng malaking power bank na ikinokonekta sa solar panel. May nakita kasi akong ganun sa hardware. Sa maghapong charging ng solar panel ay kaya nang magpa-on ng isang electric fan at 2 ilaw ng 24 hours o higit pa. Pwede na rin siyang mag-charge doon ng cellphone. Kaya naman imbes na umuwi agad ay dumiretso ako sa mall para bumili noong sinasabi kong power bank na may solar panel na kasama. Bumili na rin ako ng isang maliit na electric fan, isang lampshade, wires at mga bumbilya na pwedeng magamit para hindi na lang parang tigas ang gagamitin namin roon. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong nag-impake ng mga damit. Wala naman si mama dahil nasa out of town. Ganon din si papa. Kaya naman wala akong pagpapaalaman. Sasabihin ko na lang sa katulong na may bakasyon ako out of town ng 2 linggo kung sakaling hanapin ako nila mama at papa pagdating nila. Maaga na rin akong natulog para may energy ako sa biyahe ko kinabukasan, lalo at medyo malayong biyahe rin ang papunta ng Zambales. Hindi ko alam kung bakit excited akong makita muli si Lizelle. Hindi ko alam kung bakit excited akong makita muli si Lizelle. Nung huli kami nagkausap ay maayos naman ang kwentuhan namin.
Mabait siyang kausap at mahinhin. Kapag tinitingnan ko ang kanyang mga mata, ay tila ba inaantok ako at gusto ko siyang yakapin dahil maamo nga iyon. Likas rin na maganda si Lizelle kahit noong bata pa siya at maputi kaya parang na-excite akong makita siyang muli. Lalo at mahigit 3 taon na ang lumipas magmula noong huli ko siyang masilayan. Makalipas ang 6 na oras na biyahe ay naroon na ako sa kanilang bayan. Nag-text na rin naman siya noong 11:30 AM na naroon na siya sa may tapat ng grocery nakaabang sa akin. Sabi ko naman na paparada na lang ako sa mismong tapat ng grocery dahil may dala naman akong sasakyan at mag-grocery na rin muna kami ng mga pagkain bago kami tumuloy sa bahay niya. Pagkarating ko nga sa tapat noong grocery ay naroon na rin siya sa tapat. Hindi niya ako makikita ng malinaw dahil tinted ang salamin ng sasakyan ko. Pero siya, kitang-kita ko ng malinaw. Hindi ako makapaniwala na gano'n na ang itsura niya. Mas lalo siyang gumanda at pumuti. Kahit sa suot niyang pamprobinsyang damit na luma, ay litaw pa rin talaga ang kanyang natural na ganda. Alam kong alam niya na ako yung nasa loob ng sasakyang pumarada dahil nakatingin siya at nakaabang. Noong lumabas na ako ng pinto, ay agad siyang lumapit at yumakap. Kuya Mike, welcome po sa lugar namin. Salamat at dumalaw ka. Sabi ko naman. Tamang-tama kasi ang pagkakatext mo. Naghanap ako ng lugar na mapagbabakasyonan ng 2 linggo. Kaya dito ko na lang yun gagawin. Tara na, mag-grocery na tayo ng mga pagkain para sa bahay mo. Marunong ka bang magluto? Oo naman po kuya. Sumasideline ako sa karinderya. Bilang tagapagluto paminsan-minsan. Kapag absent ang cook nila o di kaya kapag may okasyon na marami ang orders. E di, sige pala. Bumili ka na ng mga kailangan mo sa pagluluto. Bumili ka na rin ng pansit bihon at kung ano-ano pa na pwedeng i-stock ng matagal at mga dilata. Hala kuya, nakakaya naman sa'yo. Mapapagastos ka pa. Sabi ko naman. Okay lang yan. Basta hindi tayo lalampas ng 20,000 sa grocery Ayos lang yun. Sama mo na rin ng maraming alak, hard at beer, pati ng mga juices at soft drinks. Chocolates kuya. Pwede kong samahan kahit Cloud9 lang. Aba, oo naman. Pero bumili ka na rin ng malaking Toblerone para makatikim ka na rin ng mamahaling chocolates. Ala, salamat Kuya Mike. Patagal ko na talagang tinitingnan yun. Kaso hindi ko afford Masyadong mahal. Hindi, sige. Kumuha ka na nung pinakamalaking size nun. Yung kasing laki ng braso. Wow! Baka naman bago ko maubos yun kuya, bungi na ako. Di sama mo na rin ng malaking toothpaste ang grocery natin para siguradong wala sa atin ang mabubungi. Wika ko pa at napatawa naman siya. Gustong gusto ko rin siyang nakikita na tumatawa dahil nawawala ang kanyang mata. Hindi naman siya singkit na parang incheck, pero kapag ngumingiti at tumatawa siya ay nawawala ang mata at lumalabas ang malalim na dimple. Kaya para sa akin ay napakaganda niya talaga. Noong makalabas kami ng grocery at maisakay lahat ng pinamili namin sa sasakyan ko, ay sabi ko, Teka, mag-aalas 12 na pala. Kaya pala sobrang nagugutom na ako. May sinain ka na ba sa bahay mo? Meron na kuya, kaso wala pa akong ulam. Sabi ko naman. Ganito. Nakita mo yung tindahan ng lechong manok? Bumili ka ng 1 buong lechong manok at 1 liempo rin na lechon. Ito ang pero. Ako naman ay pupunta sa tindahan na yun. Bibili ako ng ice chest at cube ice para may malamig tayong maiinom. Ang init ng panahon, no? Siguradong masarap uminom ng malamig na soft drinks pagkarating sa bahay mo. Wow, mas lalo tuloy akong na-excite sa mga sinabi mo kuya. Sige po, bibili ako ng manok at liempo.
Wika niya at agad nang naglakad patungo sa unahan. Ako naman ay inilak muna ang sasakyan bago naman nagpunta sa kabila at bumili ng ice chest at yelo. Pick up naman ang sasakyan na dala ko kaya marami mapaglalagyan sa likuran. Bumili na rin ako ng isang sakong bigas at iyong malaking timba na orokan na may lock para doon i-stock ang bigas na hindi mapapasok ng insekto o daga. Makalipas ang ilang minuto ay pareho na kaming nakabalik sa sasakyan. Malawak ang ngiti ni Lizelle noong makita iyong mga binili ko na ikinakarga ng mga boy ng tindahan sa likuran ng aking sasakyan. Pagkaabot ko ng tip doon sa mga nagbuhat, ay tsaka na ako pumasok sa loob ng sasakyan. Lizelle, ikaw nang magturo kung saan papunta sa bahay mo ha. Siya nga pala, makakapasok ba ang sasakyan hanggang doon? Oo naman kuya, kayang makarating ng sasakyan roon, basta malaki ang gulong. Dadaan kasi sa maliit na batis at maputik na daan. Kapag kotse ay baka mahirapan makatawid. Pero malaki naman ang dala mong sasakyan kaya may paparada mo ito hanggang sa loob ng aking bakuran. E di mabuti pala kung ganun. Naging maingay ang aming biyahe dahil panay ang tanong niya sa akin ng mga maliliit na bagay pati na kina mama at papa ko. Pero wala pa siyang ikinukwento tungkol sa nangyari sa pamilya niya. Naisip kong sa kinagabihan ko na siya tatanungin kapag nag-relax na kami at may tinatagay. Makalipas ang kalahating oras mahigit na biyahe ay nakarating na kami sa bahay niya. Maganda naman ang panahon kaya kahit putik ang dinadaanan ay hindi naman madulas. Pagkarating sa bahay niya ay sabi ko, Mamaya na tayo maglabas ng mga yan. Yung mga pangulam lang munang dalhin mo sa loob. Tapos kukuha ko ng yelo na mailalagay natin sa soft drinks. Unahin na natin ang magtanghalian bago tayo magdiskarga. 3:00 na oh. Pareho tayong hindi pa nagtatanghalian. Okay po kuya. Sagot naman ni Lizelle at nagpunta na sa kusina. Inabutan niya ako ng pichel at iyon ang nilagyan ko ng yelo. Pagkaupo lang namin sa hapagkainan ay agad na kaming tumahimik at seryosong kumakain. Makikita naman ang saya sa mukha ni Lizelle na para bang matagal itong hindi nakakain ng masarap na pagkain. Napaburp pa nga siya ng malakas matapos uminom ng napakalamig na soft drinks. Sorry kuya, uhaw na rin pala ako. Hindi ko na namalayan dahil nauna kong naisip ang gutom eh. Oo, tama ka. Ako nga rin eh. Sagot ko naman at uminom na rin ako ng malamig na soft drinks. Habang naghuhugas siya sa kusina, ako naman ay unti-unting ibinababa sa sasakyan ang mga pinamili namin. Iyong bigas naman ay ibinuhos ko na rin doon sa malaking orokan na timba. Doon iyon ipinalagay ni Lizelle sa kanto ng kwarto niya dahil malaki naman ang kwarto na iyon at nakaangat sa lupa. Sabi ko naman sa kanya, Lizelle, ikaw na magpasok na itong mga grocery at magsalansan kung saan mo man ito ilalagay. Dahil isi-set up ko muna itong power bank na binili ko para ma-charge natin agad sa kanyang solar panel. Wow, ibibigay mo sa akin yan kuya? Oo naman. Para hindi mo na kailangan ng lampara. Kaya nitong pailawin ng 2 ilaw at isang electric fan sa buong magdamag. At dito ka na rin mag-charge ng cellphone mo. Mabuti at may signal pa rito, no? Opo kuya, may cell site kasi rito kaya kahit nasa bandang bukid na ay malakas pa rin ang signal. O sige na, mag-arrange ka na sa loob. Mag-assemble lang ako nito. Wika ko pa. Si Lizelle naman ay walang patid ang kaligayahan na makita sa kanyang mga ngiti o kahit sa pagkislap ng kanyang mga mata. Iniligay ko na nga ang solar panel sa bubungan ng bahay ni Lizelle. Tapos pinagapang ko ang wire papunta sa loob ng bahay sa may sala.
Mabuti at may charge naman ang power bank na kasama kaya agad kong isinaksak ang dala kong maliit na radyo at agad tumugtog. Wow, makakapakinig na ako ng drama sa radyo kuya sa tanghali. Sabi ko naman. Rechargeable din ang radyo na yan. Isaksak mo na lang habang nakikinig ka. Pagkalipas lang ng 2 oras ay pwede mo nang alisin sa pagkakasaksak. May charge na yan. Tatagal rin ng 4 to 6 hours. Ang galing naman kuya. Maraming salamat talaga ha. Wika niya na tila naiiyak, sabay yakap sa akin. Nagulat ako sa kanyang ginawa, lalo at may naipit na 2 bagay sa pagitan namin. Makalipas lang ang ilang segundo ay sabi niya, "Ay, sorry Kuya Mike, amoy pawis na nga pala ako. Kaninang 9:00 pa ako naligo eh." Sabi ko naman, Ano ka ba? Ako nga, madaling araw pa naligo. "Okay lang yun sa'yo kuya, dahil nasa aircon ka naman. Kaya hindi ka mag-aamoy araw o mag-aamoy usok. Eh ako, pinagpawisan na ako sa paglalakad papunta doon sa highway." Sabi ko naman, Amoy fresh ka pa rin naman. Siya nga pala, Lisel, inaantok na ako. Okay lang ba kung umidlip muna ako? Ano bang balak mo na activity natin ngayon? Sabi niya naman, "Pupunta tayo sa may ilog para makaligo tayo pareho at nakapagbabad na rin kaunti. Pantanggal ng pagod mo sa mahabang biyahe." Ganun ba? Sige pala, punta tayo ron pagkagising ko. "Sige kuya, alika dito ka sa kwarto ko. Sa sala na lang muna ako habang narito ka." Sabi ko naman, Ang lawak ng kwarto mo eh, bakit ka sa sala matutulog? Ganito na lang, pareho na tayong sa kwarto mo. Sa papag ka, sa baba na ako. Magagamit natin ng mga box mula sa grocery. Pangsapin ko sa sahig bago lagyan ng banig. "Hala kuya, nakakahiya naman sa'yo." Ano ka ba, presko ang sahig ng kwarto mo dahil tabla naman. Mas maganda lang kung may karton kasi makakadagdag sa lambot. "Okay po, ikaw bahala." Wika niya pa at inilatag na ang mga karton sa sahig bago nilagyan ng banig. Pagkahiga ko lang sa lapag ay agad akong nakatulog. Naramdaman ko na lang noong tinatapik na ako ni Lisel. "Kuya Mike, mamayang gabi mo na ituloy ang tulog mo. Pumunta na muna tayo sa Batis. Hindi ka na makakatulog mamayang gabi kung mag-overtime ka sa pagtulog mo ngayon." Sabi ko naman, Oo, tama ka. Mabuti at ginising mo ako. "Kuya, mag-shorts at santo ka na lang papunta sa Batis ha. Tapos magdala ka na rin ng tuwalya mo para hindi ka lamigan pagkaahon natin. Dito na tayo sa bahay magbanlaw, may tubig naman sa banyo." Saan nga pala nag-iigib ng tubig rito, Lisel? May sarili akong poso sa may kusina, kasama yung ipinagawa ni Papa noong ipagawa niya ang bahay na to para hindi na kailangan mag-igib sa Batis. Pero kung tutuusin, pwede naman mag-igib roon, hindi naman kalayuan. Pero iba pa rin ang convenience kapag hindi na pupunta sa malayo para mag-igib. Ganun ba? Akala ko sa Batis ka pa nag-iigib eh. "Sige kuya, magbihis ka na, hintayin kita sa labas." Wika niya at lumabas na ng kwarto. Matapos ko makapagpalit ng manipis na panligo ng shorts at sando, ay lumabas na ako. Nakita kong may dala siyang itak. Sabi ko naman, "Oh, sinong tatadtarin natin?" Tanong ko pa. "Ano ka ba kuya? Hindi ganun. May saging kasing na saba na magulang na. May hinog na nga eh, kaya puputulin natin pagka uwi natin para may masarap tayong pangmerienda. Pwede yung gawing maruya o di kaya nilupak. Masarap yun kuya." Oo, alam ko yung nilupak. Gumagawa nun si mama kapag sinisipag siya. Nauna na nga sa paglalakad si Lisel. Nakasuot siya ng white cotton na duster, kaya tila na-excite ako. Naisip ko kasi na kapag nabasa iyon ay mababakat ang mga magagandang tanawin. Pagkarating namin sa Batis ay agad siyang lumubog sa bahaging medyo malalim.
Mabato naman iyon. Pero may bahagi na mga 5 meters na pwedeng languyan at hanggang bewang ang lalim noon. Kaya pwede na rin. Para siyang mini swimming pool, napakalamig rin ng dumadaloy na tubig at tuloy-tuloy. Kaya lumapit na rin ako at lumublob roon. Sabi ko naman, Wala bang kalabaw na pinapaligo sa itaas na bahagi nitong batis? Baka naman ang sarap ng ligo natin rito habang mas masarap ang ligo ng mga kalabaw sa itaas. wala kuya. Wika niya at umupo sa isang bato at doon nagsabon ng braso at katawan. Doon ko napansin na wala siyang panloob sa itaas na bahagi. Dahil sa basa na nga siya, kaya naman malinaw na talaga ang imahe ng mga mahalagang bagay. Hindi ko maiwasang mapatitig at pag-iinit na rin. Ilang saglit pa ay nagbanlaw na siya. Kuya, ikaw naman ang magsabon. Huwag na tayo magtagal. Biglang naging maulap eh. Baka umulan pa. Agad ko namang kinuha ang sabon na inabot niya at nagsabon na rin ako. Noong makatapos ay sabi niya, "Tara na muna kuya, doon sa saging kunin na natin." Pagkarating namin roon ay sabi ko, Ang taas pala. Anong ibig sabihin yan? Aakyatin natin sa taas para kunin ang bunga? "Hindi puputulin lang natin ang puno. Hindi na rin naman yan bubunga ulit. Pero itong mga supling sa paligid niya ang susunod na magbubunga." Wika niya sabay taga sa puno ng saging. Kahit napakahinhin niya, maganda at maputi, halata namang hindi siya inosente sa mga gawaing bukid. Nung maputol niya na nga ang bunga, ay ako na ang pumasa noon. Medyo mabigat pala. Hindi ko inakalang ganun iyon kabigat. Hindi pa naman ako sanay na magbuhat. Pero tiniis ko na lang at hindi ipinahalata na nahihirapan talaga ako. Medyo namomotivate rin naman ako dahil nauuna siya sa paglalakad at nakakatingin ako sa magandang asset na kumikembot habang naglalakad. Pagkarating sa bahay ay pinauna niya na akong magbanlaw dahil nadumihan ako sa pagpapasa noong saging. Siya naman ay pinaghiwa-hiwalay pa iyong mga saging. Katatapos ko lang maligo ay narinig ko na ang malakas na pagbaksak ng ulan. Tama nga si Lisel. Uulan dahil naging maulap at madilim ang kapaligiran. Kinagabihan nga noon ay nagapunan muna kami, tsaka kami nag-set up sa sala para mag-inuman. Doon ko na siya tinanong, Lisel, anong nangyari sa mga magulang mo? Doon na biglang naging malungkot ang mukha niya bago nagsalita. Naguguluhan ako sa kanila, Kuya Mike. Nalaman daw ni Mama na may kabit si Papa. Si Mama naman may kabit rin. Tapos dumagdag pa noong magkaaminan sila na hindi raw pala ako anak ni Mama kay Papa Julio. Ibang lalaki raw ang tatay ko. Ayun, doon na nagkagulo ang lahat. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Noong una tiniis ko na doon na kala Mama tumira. Kaso yung ka-live-in ni Mama ay pinagkaka-interesan ako kaya lumayas na ako kagad bago pa may mangyaring masama sa akin doon. Mahal na mahal ni Mama yun na kahit anong isumbong ko hindi ako pinaniniwalaan. Mas naniniwala pa siya sa lalaking yun kaysa sa akin. Kuya Mike, ano nang mangyayari sa akin? Wika niya pa sabay umiyak. Saglit akong napaisip. Ibig sabihin, kung hindi siya tunay na anak ni Tito Julio, edi hindi kami totoong magpinsan. Tila nakaramdam ako ng saya sa puso ko. Gusto ko si Lisel. Ang tanging humahadlang lang sa nararamdaman kong iyon ay ang dahilan na magpinsan kami. Ngayong nasabi niyang hindi pala siya tunay na anak ni Tito Julio, ibig sabihin ay hindi kami magkadugo. Sabi ko na lang, Wala ka nang magagawa sa setup ng buhay nila, Mama at Papa mo.
di naman talaga natin kontrolado ang desisyon ng mga magulang natin. Pero ikaw ay may magagawa ka para sa buhay mo. Ipagpatuloy mo ang buhay mo. Kung gusto mo ay mag-aral ka sa San Fernando. Tutulungan kita. Sigurado ka, kuya? Oo naman, may kinuha na akong condo unit malapit sa isang kolehiyo. Pwede kang tumira roon habang nag-aaral ka pa. Pwede ka rin kumuha ng part-time job para naman may income ka. Pero yung sa tuition mo ay pwede ko nang sagutin yun. Talaga, Kuya Mike? Oo naman. Sagot ko pa. Salamat, kuya. Wika niya at yumakap sa akin. Sabi ko naman, Oh, sige na, ituloy na natin ang inuman natin para matapos na. Konti na lang naman ang alak natin eh. oo, kuya. Masaya talaga ako ngayon. Wika niya at agad akong tinagayan. Nagpatuloy pa ang inuman namin hanggang 10:00 ng gabi. Patuloy pa rin ang malakas na ulan sa labas. Noong makatapos kaming uminom ay nakikita kong parang lantang gulay na si Lizelle. Alam kong hindi na niya kayang tumayo para pumasok sa kwarto. Kaya binuhat ko na siya at inilapag sa papag na kanyang tutulugan. Pagkalapag ko sa kanya ay narinig ko siyang nagsalita. Kaya dumapa ako para pakinggan ang sinasabi niya. Sabi ko pa, Anong sabi mo? sabi niya naman, Kuya, hayaan mo kung gantihan kita sa kabutihang ipinapakita mo sa akin. Sa ngayon ay ito pa lang ang kaya ko. Pero sa mga susunod ay sisikapin kong makaganti pa sa'yo sa ibang paraan. Wika niya sa hila ng aking batok. Noong una ay ayoko sanang gawin. Pero noong maalala ko na hindi pala kami totoong magpinsan, kaya wala nang dahilan para pigilan ko ang aking sarili. Doon ko lang din nalaman na first time niya iyon. Mabuti na lang at lasing siya, kaya siguro manhid ang katawan. Kaunti lang ang nararamdamang sakit. Kinabukasan, nagising ako na roon pa rin sa tabi niya at nakayakap siya sa akin. Pagkamulat ko ng mata ay nakita kong nakatingin siya sa akin. Good morning, kuya. Sabi ko naman. Naalala mo bang nangyari kagabi? Oo, alam ko. Hanggang ngayon kasi ay masakit pa rin. Pero wala akong pinagsisisihan. Alam kong mabuti at matulungin kang tao. At hindi mo ako pababayaan. Kaya ayos lang na ikaw ang unang nakakuha sa akin. Sigurado ka? Oo naman, kuya. Nakangiting wika niya pa pero nararamdaman kong mainit siya. Oo, yun bang may sinat? Ala, may sinat ka. Ano ka ba, kuya? Normal lang daw ito sa mga first timer, sabi ng mga kaibigan ko. Pero happy talaga ako, kuya. Oo na, ikaw na happy. Bakit? Ikaw, kuya, hindi ka ba happy? Happy naman, kaso parang nakukonsensya ako eh. Parang sinamantala ko na lasing ka. Wala ka naman dapat ipag-alala, kuya eh. Naalala mo naman siguro ang sinabi ko sa'yo kagabi, di ba? Hindi ako anak ni Papa Julio. Ibig sabihin, hindi mo talaga ako tunay na pinsan. Oo nga eh. Sige, dito ka na muna. Ikukuha kita ng gamot. Ano ka ba, kuya? Masakit lang sa bahaging yun pero kaya ko namang tumayo. Wika niya at tumayo na rin. Magmula noong araw na iyon ay namuhay na kami na parang tunay na mag-asawa sa loob ng 2 linggo na nakabakasyon ako roon. After ng 2 linggong bakasyon ko roon ay sinabay ko na rin siya sa pagluwas ng Pampanga. Nag-alala kasi ako dahil noong dalawin ko si Tita Pamela ay sabi niya, inutusan niya raw ang ka-live-in niya na dalaw-dalawin si Lizelle sa Kubo dahil baka ano na ang nangyayari doon. Hindi pa nga lang nakakadalaw dahil abala sa barkada palagi.
Doon ko naisip na mas lalong magiging delikado si Lisel kung dadalawin siya ng kalibin ni Tita Pamela at mag-isa niya lang. Kaya naman, isinama ko na nga si Lisel at doon na pinatira sa condo unit na hinuhulugan ko. Doon na rin ako tumira kasi nagkaroon kami ng pagkakaintindihan ni Lisel na magiging totoong magkasintahan na talaga kami. Tsaka na kami magpapakasal kapag nakagraduate na siya. Mabilis lumipas ang panahon, nasa 4th year college na si Lisel at 1 buwan na lang ay graduation na. Nagulat ako noong pagka-uwi ko ay may naabutan akong isang matandang lalaki na nakasuit sa loob ng condo unit namin. Sabi ko kagad, Sino po kayo? agad namang lumabas mula sa kwarto namin si Lisel. Babe, siya si Mr. Alejandro Castillo, may-ari ng isang malaking kumpanya. Siya rin ang totoo kong ama. Tumayo ang matanda at nakipagkamay sa akin. Nice meeting you, Iho. Maraming salamat sa pagsagip mo sa anak ko, ha. Matagal ko siyang hinanap, pero wala akong ideya kung saan siya dinala ni Pamela. Ang alam ko lang ay nabuo yung nangyari sa amin na makailang beses. Utang na loob ko sa yung pagsalo mo sa anak ko. Sabi ko naman, Hindi po yun pagsalo. Totoong pagmamahal ang dahilan ng mga ginawa ko. Mukhang ganun nga, Iyo. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. Naikwento na nga sa akin ni Lisel lahat ng mga ginawa mong sakripisyo para sa kanya. Hayaan yung ako naman ang bumawi sa inyo. At magsisimula ang lahat pagka-graduate ni Lisel. matapos hindi ako makapaniwala na anak pala ng milyonaryo si Lisel. Kaya pagka-graduate niya lang ay kinuha agad siya bilang department head ng isa sa mga departamento sa kumpanya noon. Binigyan rin kami ng isang malaki at magandang bahay sa loob ng subdivision. Sinagot na rin noon ang gastos noong magpakasal kami ni Lisel. Minsan talaga, mapagbiro ang tadhana. Pero ang masasabi ko lang, mananatili tayong mapagbigay at matulungin sa kapwa. Hindi natin alam na maaaring mas malaki pa ang matatanggap nating kapalit sa ating pagtulong. Sa parte ko naman, ay hindi mahalaga sa akin lahat ng material na natatanggap namin mula sa ama ni Lisel. Isa lang ang gusto kong makuwang kapalit sa lahat ng ginawa ko. Ang mahalin ako ng tunay ni Lisel at hindi ipagpalit sa kahit kanino. Na natupad naman dahil sa kasalukuyan. 5 na ang anak namin at masaya pa rin kami nagsasama bilang mag-asawa. Wakas. Ayun my loves, isa na namang napakagandang kwento ang ating natunghayan. My loves, mahaba ang kwentong ito ha. Kaya sana hindi ka nabitin. Tsaka baka pwedeng ako naman ang makahingi ng favor sa inyo. Siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka ha. At pindutin na rin ang like. At kung gusto mong makilala kita, mag-comment ka na rin ng kahit thank you lang. Para alam kong isa ka sa mga nakapakinig ng ating napakagandang kwento. My loves, meron pa tayong Facebook page ha. In case na gusto mo akong makilala at makachat, pwede ako anytime. Like and follow lang sa ating Facebook page na Miss Fujiko Diaries. At pwede mo na akong makausap roon. See you there my loves. Take care and God bless. Bye-bye.